Ang second po is ano yung epekto nito sa kuryente natin. So, sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other electric cooperatives, very minimal yung increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro mga 40 centavos, 30 centavos. Dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng transportation. Pero para po hindi tayo po masobra ng epekto ng diesel sa electricity natin, we have we have suspended the rules para po dumami po yung coal na mas mura, kumonti po yung mahal na fuel tulad ng LNG, at dinagdagan po natin yung mga operating na renewable energy. In April alone, in advance po namin yung completion, at pasalamat po sa mga generation companies natin, mga 1,400 megawatts po ang na-advance natin. Instead po sa December pa sila mag-operate, pina-advance natin kasi tinulungan natin sa permitting. Ang 1,400 megawatts is good enough to energize 1.1 million households. So laking tulong po yan. Kaya po, with the whole of government approach, we have avoided a sharp increase on the cost of electricity. Ang next po na major task namin is the energy conservation. Kahit po sabihin po natin na 50 days po yung fuel natin, pero kung nag-hoard tayo at hindi pa rin tayo nagko-conserve, baka ma-shorten yan. Kaya kailangan po mag-conserve po tayo. Kung pwede lang po, kaya po, nung umpisan, may Earth Hour tayo. Ang suggestion namin, every week may Earth Hour para aware tayo that we have to save energy. Because we can control our consumption, pero hindi natin makontrol ang Israel at US. Kung may sasabihin sila or may ginawa sila or may missile sila pinalipad, hindi natin kontrolado po ang presyo. Pero ang kontrolado po natin is our consumption, and that can help our country talaga. Kung mas konting consumption natin, mas secure po ang bansa natin. Na sigurado tayo, itong 50 days na to na stock natin, it will be enough for the whole country to move ang economic activity natin continuous pa rin.